So, sa mga naka Honda Click 125 nga pala, no, Honda Click 125 B2, B3 at B4, kapag ka nagbabala kayo na mag-convert ng rear disc brake dito, so bili lang kayo ng pang Click 160 na mags. So pwede dito yung sa pang Click 160. So meron tayong video dyan sa Red App. So dito tinabasan natin to, ayan. Tapos yung sa hub and mile nya nagtabas din tayo. So meron tayong mga tutorial dyan. Bali 4 holes pala to. So sa mga B3 at B4 5 holes siya. So magpapalit kayo ng disc sa harap. Tapos dito, ayan, so nag DIY lang tayo. Pero kapag gusto niyo ng pulidong gawa sa hub and mile, bili kayo ng hub and mile nung pang Click 160 kasi medyo mataba siya. Tapos pa machine shop nyo na lang para pantay yung pagkaka centralize nya. So sa caliper goods naman siya. So ang problema lang dito yung alignment. Tsaka ang kagandahan dito, medyo lalapad yung gulong ninyo. Tapos dito tayo sa likod. So kapag wala pa kayong budget na pang convert dito sa disc brake sa likod, so nakabang siya, pwede siyang naka drum brake, ayan. So nakakabit pa yung drum brake dyan. Ngayon kapag i-disc brake nyo na, magpapalit na lang kayo ng pang PCX na swing arm. So 'di ba, naka ready na siya. Tsaka advice ko lang sa inyo, tinabasan namin yung kalawit niya rito kasi tatama siya sa stock swing arm ng Click 125. Pero kung nakabang na yung pang Click 160 or P6 160 na swing arm, hindi na kayo magtatabas doon. Plug and play na lang yung likod. So ang gagamitin nyo na lang na spacer dito yung pang P6 160. Tapos dun sa swing arm ng P6 160, tatabasan nyo lang yung pinakaloob. So yung sa taas yung hindi lapat. So ito napakaganda, oh. 'Di ba? Bali naka disc brake na pala to sa likod dati. So tinanggal ko lang, nilipat ko na lang dun sa Click 160 natin.